Alright, so ito po yung original na rear shock ng ating Honda Creek. Bali, ang ipinalit natin ay itong Mokoto brand with baso. Nakuha ko siya sa halagang 1,168. Malaking bagay din ito mga master. Kaya kung ako sa'yo ay tapusin mo itong buong video para malaman mo ang pros at cons bago ka taman bumili. Unahin natin ang pros dito sa Mokoto brand. Itong nakakabit. Of course maganda siya. Dagdag pommy points sa ating motor. Nakakaangat dahil mas sosyal sa tignan kumpara dun sa mga nakastock. Yun nga lang, pang isang tao lamang ito mga master. Kitang-kita nyo naman, di hamak na mas mahaba ang spring nitong stock kumpara dito sa ipinalit natin. In short, tumutukod siya lalo pag may angkas ka dahil limited lang yung ginagalawan ng suspension. Gawa ng maikli yung spring. Sinubok na rin natin itong i-adjust simula baba hanggang sa taas. Bali, ganun pa rin, lalo pag malubak yung daan. Itong baso naman is imitation, so hindi siya adjustable. As I've said, pwede siya kapag single ka lang. Maganda ang suspension below 70 kilos. Kaya naman, bumili ulit ako ng bago, which is itong Takasago naman na brand. Mukha naman siyang matibay dahil mabigat. Kapareho sila ng stock na mayroong sukat na 330mm. Alright, so let's go at ikabit na natin. Kakailanganin mo lang naman ng dalawang tools. Itong 12mm and 14mm combination and that's it. Ipapakita ko din ang pinakamabilis na technique kung paano magpalit nitong rear shock. Kailangan mo lang itong ituntong sa 2x2 na kahoy para tumaas yung kanyang double stand. Saka natin luwagan at tanggalin itong tornilyo. After that ay kailangan mo lang itong hilain pababa para kumasya yung ating 14mm na combination. As you can see, para na siyang lifted, diba? Kita na yung kaluluwa ng motor. At this point ay pwede mo nang lukutin yung tornilyo sa itaas. Pagkatapos maluwagan ay pwede mo na itong kamayin para sa mas mabilis na proseso. Huwag din kalimutan syempre na meron din itong washer. So after that ay madali na lang hugutin at ayan na nga, natanggal na. Easy peasy, di po ba? So kuhanin na lang ulit itong panibagong shock. Same lang din naman sila ng butas. Kaya naman ay isasalpak na lang. Kailangan mo lang itong itapat sa tornilyo and just to make sure ay kailangan mo ding silipin kung perfect nga talaga yung pagkalagay. After that ay ilagay na natin itong washer. Next ang tornilyo, saka natin ito higpitan ng mabuti. And so, ganyan na po yung itsura. Galawang professional, di po ba? Isunod naman natin ngayon dito sa ibaba. Make use of your pangatlong kamay para maitaas ang gulong para sumakto yung butas at madaling ilagay yung tornilyo. Higpitan na lamang ulit ng maigi and that's it. Tapos na tayo mga master. Anyways, hindi ko ito sponsored pero ilalagay ko yung link ng Takasago na siya sa ibaba for your future reference para hindi mabudol. Kita nyo naman. We are family of 3. Tapos ang kalsada pa namin is Humpy-Dumpy. Upon testing, hindi siya tumutukod. Wala ding lagutok. Kaya pwede ko siyang i-recommend sa lahat. Bye-bye!